Baog ka! Isang tuyot na lupang walang silbi. Ang asidong sigaw ni Teodoro habang isinasampal ang divorce papers sa gitna ng aming anibersaryo. 15 taon ng sakripisyo, tinapon na parang basura dahil lamang sa edad at kawalan ng anumang anak. Ngunit sa gitna ng aking pagkagunaw, isang milagro ang nagbabadya sa aking sinapupunan sa edad na 48. Paano magagawa ng isang pusong durog na muling tumibok para sa isang buhay? Ito ang kwento ng aking pagbangon at ang matamis na higanti ng tadhana. Pagod na ako, Maricel. Pagod na akong umuwi gabi-gabi sa isang bahay na kasing tuyot at kasing lungkot ng sinapupunan mo. Ang mga salitang iyon ay parang asidong ibinuhos ni Teodoro sa harap ng hapagkainan habang inilalapag niya ang isang makapal na sobre sa tabi ng platong puno ng paborito niyang ulam. Sa loob ng 15 taon, binuo ni Maricel ang kanyang mundo sa paligid ng lalaking ito. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay amoy ng pagmamahal na kanyang ibinuhos mula sa mga kurtinang siya mismo ang nagtahi hanggang sa espesyal na kare-karing kanina pa niya masusing inihahanda para sa kanilang ika-15 anibersaryo. Dahan-dahang ibinaba ni Maricel ang sandok. Ramdam niya ang init ng usok mula sa niluluto. Isang init na tila naging kabaligtaran ng biglang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at may mga bakas ng paso dahil sa pagsisilbi sa kanya at sa kanyang pamilya, ay nagsimulang manginig ng hindi mapigil. Tiningnan niya ang sobrang puti. Ang mga titik na nakalimbag doon ay malabo na sa kanyang paningin. Ngunit alam niya kung ano yon. Annulment papers. 15 taon, Teodoro. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Halos pabulong, tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. At sa 15 taong iyon, Marion, wala kang naibigay sa akin kundi katahimikan. Muling asik ni Teodoro. Tumayo ang lalaki, inayos ang kanyang mamahaling kurbata, at tumingin sa kanya nang may halong pandidiri. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ni Maricel ng may buong pagsamba. Isang doktor ako, Maricel. Kailangan ko ng tagapagmana. Kailangan ko ng isang buhay na patunay ng aking tagumpay. Hindi isang asawang kasing tanda at kasing hina ng isang tuyong sanga. Ayoko nang magsayang ng oras sa isang babaeng hindi na kayang mamunga. Hindi nakasagot si Maricel. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Teodoro ay parang karayom na pilit na ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa mga gilid at ang bawat ingay sa paligid, ang huni ng electric fan, ang tilaok ng manok sa labas, ay naging isang nakabibinging ugong sa kanyang pandinig. Ang paboritong pinggan ni Teodoro, ang asul na ceramic na matagal niyang pinag-ipunan, ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at nagkadurog-durog. Ang mga piraso ay tumalsik sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Mas masakit ang pagkabasag ng kanyang mga pangarap na mas malakas pa kaysa sa anumang tunog ng porselana. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Teodoro palayo. Ang tunog ng pinto ng kanilang silid na bumukas at sumara ay tila isang hatol ng kamatayan. Nanatili si Maricel na nakatayo sa gitna ng kusina. Ang amoy ng mani at bagoong ay tila naging amoy ng isang lamay. Isang lamay para sa kanyang sarili. Ito na ba ang lahat? Ang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang lahat ba ng sakripisyo, ang pagtalikod niya sa sariling karera para suportahan ang pag-aaral ni Teodoro, ang pagtitiis sa lahat ng pang-aalipusta ng pamilya nito? Ang lahat ba ng yon ay nauwi lamang sa isang piraso ng papel at isang malupit na hatol na siya ay tuyot? Bago pa man siya makahinga ng malalim, muling bumukas ang pinto ng bahay. Ngunit hindi ito si Teodoro na nagbago ang isip. Pumasok ang isang matandang babae na may marangyang suot.
Ang kanyang muka ay puno ng masangsang na tagumpay. Si Doña Consolacion. Ang biyenang kailanman ay hindi tumuring sa kanya bilang tao. Huwag ka nang umiyak, Maricel. Hindi na babagay ang luha sa isang bahay na hindi mo na pag-aari. Ang matigas na boses ng matanda ay bumasag sa katahimikan. Nasa labas na ang truck. May 10 minuto ka para kunin ang lahat ng basurang dinala mo rito. 15 taon na ang nakalilipas. Ngayon din, lalayas ka sa pamamahay na ito. Napatingin si Maricel sa kanyang biyenan at sa likod nito, nakita niya ang anino ni Teodoro na bitbit na ang kanyang maleta. Hindi ang maleta ni Teodoro, kundi ang kay Maricel. Sa isang gabi, sa loob ng ilang minuto, ang babaeng nagbigay ng lahat ay naging isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ano ang gagawin ng isang babaeng wala nang matitirhan, wala nang pamilya, at wala nang natitirang halaga sa sarili sa edad na 48? Magagawa pa ba niyang mabuhay kung ang mismong dahilan ng kanyang paghinga ay kinitil sa isang iglap? Bilisan mo, Maricel. Ang bawat minutong nananatili ka rito ay parang dumi na kumakapit sa sahig ng anak ko. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa pandinig ni Maricel. Habang mabilis na isinisilid ng matanda ang mga damit ni Maricel sa isang lumang sako, hindi man lang sa maleta, ay hindi maalis ng abang asawa ang kanyang tingin sa mga kamay na yon. Ang mga kamay na dati ay hinahawakan niya ng may buong paggalang, ang mga kamay na ipinagluluto niya ng masasarap na kakanin tuwing linggo. Ngayon ay siya pang nagtataboy sa kanya na parang isang basahan. Dahan-dahang lumuhod si Maricel sa malamig na sahig upang pulutin ang isang maliit na frame ng larawan na nahulog mula sa sako. Larawan iyon ng kanyang yumaong ina, ang tanging alaala ng isang panahon kung kailan siya ay mahalaga pa sa paningin ng mundo. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, naramdaman niya ang dulo ng sapatos ni Teodoro na humarang sa kanyang kamay. Huwag mo nang hawakan yan. Lahat ng nasa loob ng bahay na ito ay binili ko. Kahit ang frame na yan, pera ko ang pambili riyan. Malamig na sabi ni Teodoro habang nakatingin sa kanyang mamahaling relo. You're wasting my time, Maricel. May dinner pa ako kasama ang mga board members ng hospital. Ayokong magmukhang galing sa isang giyera pagdating ko roon. Ang injustice engine ay tila naglalagablab sa dibdib ni Maricel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaalala rito na noong nagsisimula pa lamang ito sa pagdodoktor, siya ang naglalako ng kakanin sa kalsada para lamang may pambili ito ng mga mamahaling libro. Siya ang gumigising ng madaling araw para labhan ang mga puting gown nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagpatak ng mainit na luha sa kanyang nanginginig na palad. Ang bawat patak ay tila isang selyo ng kanyang pagkatalo. Diyos ko, ito ba ang kabayaran sa lahat ng utang na loob ko sa pamilyang ito? Ang tahimik niyang panalangin sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo. Kinaladkad ni Doña Consolacion ang sako patungo sa pintuan at marahas itong itinapon sa labas. Ang tunog ng pagbagsak ng sako sa semento ay tila isang huling hinto ng pintig ng puso ni Maricel. Wala na ang dangal. Wala na ang tahanan. Nang tumayo si Maricel upang sumunod, napansin niya ang mga kapitbahay na nakasilip sa kanilang mga bintana. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na nanunuot sa kanyang balat. Ang hiya na iniingatan niya sa loob ng 15 taon ay nawala sa loob lamang ng isang saglit. Nakita niya ang mapang-aping ng ngiti ng ilang kakilala, ang mga matang mapanghusga sa isang babaeng itinapon dahil hindi makabuo ng anak. Humakbang siya palabas ng gate at sa mismong pagkakataong yon, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pait. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang dumilig sa tuyot na kalsada. Ang bawat patak ng tubig ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nilalamig ang kanyang katawan, ngunit mas lalong naninigas ang kanyang puso sa sakit.
Lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Teodoro sa likod ng salaming bintana. Tahimik na isinasara ang mga kurtina. Tila binubura ang kanyang presensya sa buhay nito ng tuluyan. Ang tunog ng pagkakalado ng pinto ay umalingaw-ngaw sa paligid. Isang huling hatol na wala na siyang babalikan. Naglakad si Maricel ng walang direksyon. Hila-hila ang basang sako ng kanyang mga natitirang gamit. Ang kanyang mga paa ay nagsisimulang mapagod. Ang bawat hakbang ay tila isang tonelada ang bigat. Ang dilim ng gabi ay tila isang malaking bibig na handang lumamon sa kanya. Saan ako pupunta? Sino ang tatanggap sa isang katulad ko? Ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan habang ang lamig ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Sa gitna ng kalsada, habang ang ulan ay nagiging isang malabong tabing sa kanyang paningin, naramdaman ni Maricel ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang ilaw ng mga dumaraang sasakyan ay naging malalaking bilog ng liwanag na sumasayaw sa kanyang paningin. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nanghina hanggang sa maramdaman niya ang matigas at basang semento sa kanyang mukha. Ang huling nakita niya bago magdilim ang lahat ay isang pares ng luma ngunit malinis na tsinelas na huminto sa kanyang harapan at ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang basang balikat. Ang unang naramdaman ni Maricel ay ang init ng isang makapal na kumot na nakabalot sa kanyang naninigas na katawan. Hindi na ang malamig na semento ng kalsada ang nasa ilalim niya, kundi isang malambot na kama na amoy araw at malinis na labada. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang tumambad sa kanya ay ang kisaming yari sa kahoy kung saan ang mga anino ng sumasayaw na liwanag mula sa isang maliit na bumbilya ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa paligid. Sumuway ang kanyang katawan nang subukan niyang bumangon. Ang bawat kalamnan ay tila sumisigaw sa pagod at lamig na nanuot sa kanyang mga buto noong nakaraang gabi. Ngunit ang boses na sumagot sa kanyang paggalaw ay hindi ang asidong boses ni Teodoro, kundi isang baritono at mahinahong tinig na tila isang lunas sa kanyang sugatang pandinig. Dahan-dahan lang, Maricel. Huwag mong biglain ang iyong sarili. Masyadong naging malupit sa iyo ang ulan kagabi. Napalingon siya sa sulok ng silid. Doon ay nakatayo ang isang lalaking may katamtamang pangangatawan. Suot ang isang simpleng puting sando at pantalon na may mga bahid ng harina. Ang kanyang mga mata ay may taglay na lumbay ngunit puno ng malasakit. Isang tingin na matagal nang hindi nararamdaman ni Maricel mula sa ibang tao. Sino po kayo? Nasaan ako? Ang mahinang tanong ni Maricel, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Ako si Gabriel, tugon ng lalaki habang lumalapit at inilalapag ang isang baso ng maligamgam na tubig sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Nakita kita sa tapat ng panaderya ko kagabi. Basang-basa ka sa ulan at walang malay sa kalsada. Hindi ko magagawang iwanan ka roon na parang wala lang. Tinitigan ni Maricel ang lalaki. May kung ano sa mukha ni Gabriel na tila pamilyar. Isang anino ng nakaraan na pilit niyang hinahabol sa kanyang isipan. Ngunit ang kanyang diwa ay masyadong magulo para maalala ang lahat. Salamat po, pero kailangan ko nang umalis. Wala akong pambayad sa inyo. Wala na akong kahit ano. Maging ang sarili kong tahanan ay kinuha na sa akin. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Walang kailangang bayaran. Ang mahalaga ay ligtas ka na at may laman ang iyong sikmura. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto, kung saan ang amoy ng bagong luto na tinapay ay tila isang mainit na yakap na gumagapang sa buong silid. Pilit na binubuhay ang natutulog na lakas sa katawan ni Maricel. Nagluto ako ng ilang pandesal sa ibaba. Bumaba ka kapag handa ka na. Sa mga sumunod na oras, ang maliit na panaderya ni Gabriel ang naging pansamantalang kanlungan ni Maricel.
Hindi nagtanong si Gabriel tungkol sa mga pasang nakita niya o sa sako ng mga basang damit na bitbit ni Maricel. Sapat na ang tahimik na pagtanggap. Habang pinapanood ni Maricel si Gabriel na masusing nagmamasa ng harina, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya sa piling ni Teodoro. Maricel! Tawag ni Gabriel habang inilalabas ang isang tray ng mainit na tinapay mula sa pugon. Ang tunog ng paglapag ng bakal sa mesa ay nagpabalik sa diwa ni Maricel mula sa malalim na pag-iisip. Kailangan ko ng tulong dito sa shop. Kung wala kang matutuluyan, maaari kang manatili rito. May maliit na silid sa itaas at sapat ang kinikita ng panaderya para sa ating dalawa. Hindi ito marangya, pero dito ay walang mananakit sa'yo. Napatigil si Maricel sa pag-inom ng kanyang kape. Bakit niyo po ito ginagawa? Isang estranghero lang ako na nakita niyo sa kalsada. Tumingin si Gabriel sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa mga pader ng panaderya patungo sa isang alaala. Minsan na rin akong nawalan, Maricel. Alam ko ang pakiramdam ng walang matakbuhan at ang bigat ng mundong nakadagan sa iyong mga balikat. At hindi ka naman talaga estranghero sa akin. Marahil ay nakalimutan mo na. Pero hindi lahat ng tao ay mabilis makalimot. Hindi na nagtanong pa si Maricel, ngunit ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang munting pag-asa. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang nayanig nang lumabas siya sa harapan ng tindahan upang kunin ang nakatuping dyaryo na iniwan ng tagahatid. Ang front page ng lifestyle section ay tumambad sa kanya, malinaw at tila nanunuya. Isang malaking larawan ni Dr. Teodoro na kasuot ng mamahaling barong at isang magandang babae na mas bata sa kanya na nakasuot ng puting tradya de boda. Ang pamagat ay tila isang huling saksak sa kanyang puso. Ang pinakahihintay na kasal ng taon, Dr. Teodoro at ang kanyang bagong kabiyak. Ang papel sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalukot habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang masayang mukha ni Teodoro sa larawan ay tila isang patunay na ang kanyang 15 taon ng paghihirap ay isa lamang malaking pagkakamali sa paningin ng lalaking iyon. Habang tinititigan niya ang larawan, isang tanong ang sumagi sa kanyang isip. Paano nagawang magdiwang ng isang tao habang ang isa naman ay dahan-dahang namamatay sa sakit? Sa loob ng 6 na buwan, ang maliliit at magagaspang na kamay ni Maricel ay nasanay na sa init ng pugon at sa lambot ng minamasang harina, sa halip na sa lamig ng asul na ceramic na paborito ni Teodoro. Ang maliit na panaderya ni Gabriel na nag-aamoy ng asukal at pag-asa tuwing madaling araw, ang naging bagong mundo niya. Wala na ang mamahaling bahay na may nagyayelong sahig at pinalitan ito ng isang puwang kung saan siya ay hindi isang tuyot na sanga, kundi isang mahalagang haligi na nagpapanatili ng sigla ng negosyo. Madalas, habang abala siya sa paglalagay ng palaman sa mga ensaymada, napapansin niya ang patagong sulyap ni Gabriel mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang tingin nito ay hindi naghahabol ng pabor o nag-aabang ng pagkakamali, kundi isang tinging puno ng tahimik na paghanga at paggalang. Isang umaga, habang nagtutulungan sila sa pagbubuhat ng sako ng asukal, hindi sinasadyang napaiyak si Maricel nang maalala ang katulad na eksena, kung saan mag-isa niyang binubuhat ang mga kahon ng gamot ni Teodoro habang ang asawa ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Narito ako, Maricel. Hindi mo na kailangang bitbitin ang lahat ng mag-isa. Malumanay na sabi ni Gabriel habang dahan-dahang pinupunasan ng kanyang hinlalaki ang isang bahid ng harina sa pisngi ni Maricel. Ang dampi ng balat nito ay nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na kilig na mabilis na gumapang mula sa kanyang pisngi pababa sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang mga nabigong pangarap. Ngunit ang tahimik na paraiso nila ay pansamantalang nasira nang pumasok ang 3 lalaking nakasuot ng makapal na itim na jacket sa panaderya.
eksakto sa oras ng pananghalian. Ang kanilang mga presensya ay tila isang maitim na ulap na pumasok sa loob ng malinis na tindahan. Si Maricel, na abala sa pag-aayos ng mga garapon ng candy, ay automatikong umatras nang makilala ang isa sa kanila. Ang pinuno ng mga tauhan ng ospital na pag-ari ng pamilya ni Teodoro. Kumusta na ang bagong buhay natin, Maricel? Mukhang nakahanap ka na ng tagasalo. Ang mapanguyam na bungad ng lalaki habang ibinabagsak ang isang makapal na sobrang kulay kape sa ibabaw ng glass counter. Ang puwersa ng pagkakabagsak ay naging sanhi ng pagyanig ng ilang mga tinapay. Narito ang huling set ng mga dokumento para sa final annulment. Pinapasabi ni Dr. Teodoro na pirmahan mo na ito ng mabilis para wala na siyang obligasyon sa isang tulad mo. Naramdaman ni Maricel ang muling pag-akyat ng panginginig sa kanyang katawan. Ang boses na yon, ang tono ng pagmamaliit, ay tila muling sumasampal sa kanya pabalik sa gabi kung kailan siya itinapon na parang basura. Inabot niya ang sobre ng may nanginginig na mga daliri, ngunit bago pa man niya ito makuha, isang malaking kamay ang umagaw nito mula sa hangin. Si Gabriel. Ang maamo nitong mukha ay napalitan ng isang anyo ng matinding galit na hindi pa nakikita ni Maricel. Tinitigan ni Gabriel ang mga lalaki ng tuwid sa mata, walang bahid ng takot. Tanging isang nagbabagang determinasyon na protektahan ang babaeng nasa likod niya. Wala kayong karapatang pumasok sa tindahan ko at mang-insulto ng tao. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit may bigat na kayang magpayuko kahit sa pinakamatapang na kalaban. Pirmahan man niya ito o hindi, wala na kayong kinalaman sa kanyang buhay. Kung may mensahe ang inyong amo, sabihin niyo sa kanya na gawin niya ito sa tamang proseso at hindi sa paraan ng mga duwag. Inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay, itinuturo ang pinto. At ngayon, maari na kayong umalis bago pa tayo umabot sa barangay. Ang mga tauhan ni Teodoro ay nagkatinginan. Walang sino man sa kanila ang umasang ang isang simpleng panadero ay may ganoong katapangan. Tahimik silang umalis, ngunit ang matatalim nilang tingin ay nag-iwan ng banta sa hangin. Pag-alis ng mga ito, hinarap ni Gabriel si Maricel. Ang galit sa kanyang mukha ay agad na natunaw at napalitan ng labis na pag-aalala. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng babae, nagbibigay ng lakas na matagal nang hinahanap ni Maricel. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maricel na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Kinabukasan, habang naglilinis ng maliit na opisina sa likod ng panaderya, may napansin si Maricel sa ilalim ng salansan ng mga resibo, isang luma at pamilyar na logo. Isang lumang sulat mula sa pangunahing ospital sa Maynila, ang parehong ospital kung saan nagtatrabaho si Teodoro. Ang sobre ay nakapangalan sa kanya. May petsang 3 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi pa ito nabubuksan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang pinupunit ang gilid ng sobre. Habang binabasa niya ang mga salitang nakalimbag sa puting papel, ang kanyang mundo ay tila muling huminto sa pag-ikot. Hindi ito maaari. Ang liham na hawak niya ay isang resulta ng huling fertility test nilang mag-asawa, isang dokumento na kailanman ay hindi ipinakita sa kanya ni Teodoro. Ang mga mata ni Maricel ay halos lumabas sa kanilang mga pugad, habang paulit-ulit na binabasa ang mga salitang nakalimbag sa opisyal na papel ng ospital. Bawat titik ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang utak, kumakain sa lahat ng paniniwalang binuo niya sa loob ng 15 taon. Results? Patient Maricel V. Normal reproductive function, no abnormalities found. Patient Teodoro M. Severe oligospermia, high probability of male infertility. Hindi siya ang baog, hindi siya ang tuyot na lupang walang silbi na palaging isinisigaw ni Teodoro sa kanyang mukha. Ang lalaking pinagsilbihan niya nang halos alipinin niya ang sarili. Ang lalaking pinili niyang sundin
ng buong pagpapakumbaba ang lalaking sinamba ng kanyang biyenan na tila isang Diyos. Siya ang may depekto, si Teodoro. At sa loob ng napakaraming taon, hinayaan nitong pasanin niya ang lahat ng kahihiyan. Hinayaan nitong sisisihin niya ang kanyang sarili sa kawalan nila ng anak para lamang maprotektahan ang walang kwentang dangal at pagkalalaki nito. Nabitawan niya ang papel at ang puting pahina ay dahan-dahang lumipad patungo sa malamig na sahig. Tila sasabog ang dibdib ni Maricel sa sobrang sikip. Ang galit, isang uri ng galit na kailanman ay hindi niya naranasan, ay sumiklab sa loob niya. Hindi ito ang galit ng isang asawang niloko. Ito ang puot ng isang taong ginawang sakripisyo sa altar ng isang malaking kasinungalingan. Ang matagal na niyang katanungan kung bakit hindi kailanman ipinakita sa kanya ang pinal na resulta ay nasagot na ngayon. Naalala niya ang araw na yon 10 taon na ang nakalilipas. Kung paano lumabas si Teodoro mula sa klinika ng kanyang kapwa-doktor. Ang mukha nito noon ay madilim at ang mga mata ay umiiwas. Sinabi nito na hopeless case na raw si Maricel at siya namang si Maricel. Sa sobrang bulag ng tiwala sa kanyang asawa ay naniwala at humagulgol ng walang tigil. Ang mga luhang iniyak niya noon para sa kanyang sarili ay napalitan na ngayon ng nag-aapoy na puot para sa panloloko ni Teodoro. Pumasok si Gabriel sa opisina. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Nakita niya si Maricel na nakatayo, nanginginig, habang ang papel ay nasa kanyang paanan. Mabilis na pinulot ni Gabriel ang dokumento at binasa ang nilalaman nito. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na nagbago mula sa pagkalito patungo sa matinding pagkaunawa at puot para sa ginawa ng dating asawa ni Maricel. Maricel! Ang tanging nasambit ni Gabriel habang sinusubukang hawakan ang balikat ng babae, ngunit mabilis na lumayo si Maricel, tila nasasaktan sa bawat dampi ng kahit sino. Isang kasinungalingan, Gabriel. Isang malaking panloloko. Garalgal na sigaw ni Maricel. Ang boses niya ay halos pumutok sa bigat ng damdamin. Ginawa nila akong tanga. Kinumbinsi nila akong ako ang may kasalanan sa loob ng 15 taon. Hinayaan niyang husgahan ako ng nanay niya at ng buong mundo, habang siya mismo ang dahilan kung bakit kami walang anak. Sinubukan ni Gabriel na lumapit muli. Ang kanyang boses ay mas malumanay ngayon. Nandito ako, Maricel. Naiintindihan ko ang pait na nararamdaman mo. Ang ginawa ni Teodoro ay isang malaking kawalang hiyaan na hindi dapat pinapalampas. At ano ang ipinagmamalaki niya ngayon? Patuloy na sigaw ni Maricel, ang mga luha ng puot ay walang ampat sa pag-agos habang mahigpit siyang nakahawak sa gilid ng mesa upang hindi matumba. May nabuntis siyang mas bata? Paano mangyayari iyon? Kung siya ang baog ayon sa papel na ito, kaninong anak ang dinadala ng babaeng ipinalit niya sa akin? Ang katanungang iyon ay tumambay sa hangin. Nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa loob ng maliit na opisina. Kung baog si Teodoro, ang anak na ipinagmamalaki nito sa buong mundo ay isang malaking bula, isang panibagong kasinungalingan o isang lihim na hindi pa nabubunyag. Tumakbo si Maricel palabas ng panaderya. Hindi na inalintana ang tawag ni Gabriel. Nakarating siya sa tabing dagat kung saan ang ingay ng nag-aalburutong mga alon ay tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Dala niya ang ilang lumang reseta at mga papeles na nagkataong naitabi niya sa kanyang lumang maleta. Sa harap ng malawak na karagatan, dahan-dahang pinunit ni Maricel ang bawat piraso ng papel. Ang tunog ng pagkapunit ay tila isang uri ng musika na nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Pinunit niya ang mga reseta ng mga gamot na ipinainom sa kanya ni Teodoro noon. Mga gamot na ngayon ay alam na niyang walang saysay at ginamit lamang upang lalo siyang paniwalain sa kanyang sakit. Ibinato niya ang maliliit na piraso sa hangin, hinayaang tangayin ng malakas na ihip ng hangin patungo sa kalagitnaan ng dagat, tila mga patay na pangarap na kailanman ay hindi na niya babalikan.
Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Dumating si Gabriel, hindi nagsasalita. Tahimik na nakatayo upang bantayan ang pag-iyak ng isang kaluluwang matagal nang nasugatan. Nang matapos si Maricel at dahan-dahang napaluhod sa buhanginan dahil sa panghihina, lumapit si Gabriel at walang salitang binalot ang babae sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na hindi humihingi ng anuman, kundi ang magbigay ng lakas at proteksyon. Matagal silang nanatili roon hanggang sa mapagod ang mga mata ni Maricel sa pag-iyak. Nang dahan-dahan siyang lumingon kay Gabriel upang magpasalamat, nabigla siya sa biglang pagbabago ng aura ng lalaki. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa harapan ni Maricel. Ang mga mata nito ay puno ng katapatan at isang uhuri ng determinasyon na hindi pa niya nakikita noon. Maricel, ayaw ko nang makita kang umiiyak dahil sa nakaraan. Hayaan mong ako naman ang bumuo sa mga piraso ng puso mo na kailanman ay hindi nila pinahalagahan. Sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Maricel habang nakatingin sa tapat na mga mata ni Gabriel. Magagawa ba niyang magtiwala muli pagkatapos siyang lunurin ng kasinungalingan ng lalaking pinakaminahal niya? At kung malaman ni Teodoro ang katotohanang hawak niya, hanggang saan ang kayang gawin ng doktor upang manatiling malinis ang kanyang pangalan? Ang gabi sa dalampasigan ay binalot ng isang mahiwagang katahimikan, tanging ang malambot na dampi ng hangin at ang banayad na paghampas ng tubig sa pampang ang maririnig. Sa ilalim ng malawak na kalangitang puno ng mga bituin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Maricel habang nakatingin sa nakaluhod na si Gabriel. Maricel, hindi ako isang doktor na may titulong maipagmamalaki at hindi ko kayang ibigay sa iyo ang karangyaan ng isang mansyon. Panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tapat at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit ang maipapangako ko ay isang tahanang walang kasinungalingan, isang balikat na maaari mong sandalan kapag mabigat ang mundo at isang pusong hindi ka kailanman ituturing na kulang. Naramdaman ni Maricel ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Gabriel, baka nagkakamali ka, tingnan mo ako. Isang babaeng itinapon, isang pusong punong-puno ng sugat at galit. Paano mo magagawang mahalin ang isang taong pakiramdam niya ay wala nang natitirang halaga? Dahan-dahang tumayo si Gabriel at hinawakan ang mga kamay ni Maricel. Ang init ng palad nito ay tila isang gamot na dahan-dahang nanunuot sa nanlalamig na diwa ni Maricel. Ang mga sugat mo ang nagpapatunay kung gaano ka katatag, Maricel. At para sa akin, ikaw ang pinakamamahalagang kayamanan na natagpuan ko sa gitna ng ulan. Hayaan mong ako ang maging dahilan ng iyong muling pagngiti. Hindi agad nakasagot si Maricel. Sa halip, dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Narinig niya ang malakas at pantay na tibok ng puso ng lalaki, isang himig ng katapatan na matagal na niyang hinanap ngunit kailanman ay hindi nahanap kay Teodoro. Sa sandaling iyon, ang takot na muling magtiwala ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang payapang pag-asa. Inangat ni Gabriel ang mukha ni Maricel at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng babae. Isang halik na puno ng paggalang at panata. Isang halik na nagsasabing simula sa gabing ito, hindi na siya mag-iisa sa kanyang paglalakbay na pagdesisyonan nilang lisanin ang ingay at pait ng Maynila. Lumipat sila sa isang maliit na bayan sa probinsya, malayo sa mga mapanghusgang mata ng pamilya ni Teodoro. Doon, muli nilang itinayo ang panaderya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang bawat umaga ay puno ng halimuyak ng bagong lutong tinapay at ang tawanan nilang dalawa habang nagtatrabaho. Ang sacrifice dilemma ay natapos na. Pinili ni Maricel ang kanyang sariling kaligayahan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang maputla at malungkot na Maricel noon ay pinalitan ng isang babaeng namumukadkad ang ganda dahil sa tunay na pag-ibig. Isang umaga,
Habang abala si Maricel sa paghahanda ng minatamis na saging para sa kanilang merienda, bigla siyang napatigil. Ang amoy ng saging na dati ay paborito niya ay tila naging isang masangsang na amoy na nagpabaligtad sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang biglang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan at ang pag-ikot ng buong paligid. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga daliri ay naghahanap ng suporta habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang magmantsa ng itim. Maricel, ayos ka lang ba? Ang nag-aalalang boses ni Gabriel mula sa labas ng kusina. Hindi nakasagot si Maricel. Mabilis siyang tumakbo patungo sa lababo at doon ay nagsimulang sumuka ng walang tigil. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang kanyang pawis ay malapot na gumagapang sa kanyang noo. Nang dahan-dahan siyang tumayo upang humarap kay Gabriel, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Nahihilo ako, Gabriel. Tila umiikot ang kisame. Ang huling nasambit ni Maricel bago tuluyang manghina ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang nasalo ni Gabriel, ngunit bago pa man siya mawalan ng malay, isang kaisipan ang sumagi sa isipan ni Maricel. Isang kaisipang tila isang imposibleng panaginip. Ngunit sa likod ng panlalabo ng kanyang paningin, napansin niya ang isang misteryosong itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang bakuran. Isang sasakyang tila nagmamasid sa bawat galaw nila mula pa noong nakaraang linggo. Sino ang nasa loob ng sasakyang iyon? At ang pagkahilo ba ni Maricel ay dala lamang ng pagod? O ito na ang simula ng milagrong sinabi ni Teodoro na kailanman ay hindi mangyayari sa kanya? Ang amoy ng alak at mahinang samyo ng mga halamang gamot ang sumalubong kay Maricel sa loob ng maliit na klinika sa kanilang bayan. Nakaupo siya sa isang mahabang upuang kahoy. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang blusa. Sa tabi niya, si Gabriel ay hindi mapakali. Ang bawat galaw nito ay nagpapakita ng matinding pag-aalala na pilit nitong itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Huwag kang mangamba, Maricel. Baka dala lamang ito ng pagbabago ng panahon o kaya ay sobrang pagod sa panaderya. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa nanginginig na diwa ng babae. Ngunit sa loob ni Maricel, isang madilim na takot ang unti-unting lumalaki. 48 na siya. Sa kanyang edad, ang biglang pagkahilo at pagsusuka ay hindi karaniwang senyales ng magandang balita. Naalala niya ang malulupit na salita ni Teodoro. Ang bansag nitong siya ay isang tuyot na lupang wala ng silbi. Natatakot siya na baka ang nararamdaman niya ay ang simula ng isang malalang sakit o kaya naman ay ang huling yugto ng kanyang pagkababae na tuluyan ng magpapatunay sa mga pangungutya ng kanyang dating asawa. Bumukas ang pinto ng maliit na silid at lumabas ang isang matandang nurse. May hawak na puting papel at may bakas ng isang mahiwagang nangiti sa kanyang mga labi. Tinawag niya ang pangalan ni Maricel at ang tunog ng kanyang boses ay tila isang hudyat ng tadhana. Sa loob ng silid, ang midwife na si Aling Rosa ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Maricel. May katagalan ang katahimikan sa loob, tanging ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan sa kisame ang naririnig. Ang bawat ikot nito ay tila bumibilang sa bawat tibok ng puso ni Maricel. Maricel, sa loob ng 30 taon ko sa propesyong ito, iilang beses ko pa lamang nakita ang ganitong milagro. Panimula ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi ka may sakit at lalong hindi ka tuyot tulad ng iniisip mo. Naramdaman ni Maricel ang biglang pagtigil ng kanyang hininga. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Buntis ka, Maricel? 8 linggo na ang buhay na bumubuo sa iyong sinapupunan. Ang diretsong pahayag ni Aling Rosa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maricel. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang napakagandang musika na kailanman ay hindi niya inakalang maririnig. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kamay
ay nanginginig sa matinding emosyon. Isang buhay. Isang milagrong ipinagkait sa kanya ng 15 taon, ngayon ay kusa nang dumating sa panahong hindi na siya umaasa. Nang lumabas siya ng silid, agad siyang sinalubong ni Gabriel. Nang makita ng lalaki ang mga luhang umaagos sa pisngi ni Maricel, ang takot sa kanyang mukha ay agad na lumalim. "Maricel, ano ang sabi ng doktor? May sakit ka ba? Sabihin mo sa akin, gagawin ko ang lahat." Hindi na naituloy ni Gabriel ang kanyang sasabihin dahil bigla siyang niyakap ni Maricel ng mahigpit. "Gabriel, magkakaanak tayo. May milagrong nangyari." Ang pabulong na sigaw ni Maricel sa gitna ng kanyang paghagulgol ng tuwa. Naramdaman ni Maricel ang biglang paninigas ng katawan ni Gabriel bago ito tuluyang lumambot. Ang lalaki ay dahan-dahang humiwalay sa yakap. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa sobrang kagalakan at hindi makapaniwala. Lumuhod si Gabriel sa harap ni Maricel sa gitna ng maliit na klinika at idinampi ang kanyang noo sa tiyan ng babae. Ang mga balikat ni Gabriel ay nagsimulang gumanit. Isang pagpapatunay na kahit ang pinakamatapang na lalaki ay napapaluhod sa harap ng isang dakilang biyaya, na ito ay tila isang sagradong sandali na bumura sa lahat ng pait ng nakaraan. Ang tagumpay ni Maricel ay hindi lamang sa pagkakaroon ng anak, kundi sa pagpapatunay na ang kanyang pagkatao ay hindi kailanman naging depektibo. Ngunit ang kanilang kagalakan ay panandaliang naantala nang tumunog ang telepono ni Gabriel sa kanyang bulsa. Pagkatapos ng maikling usapan, ang mukha ni Gabriel ay muling nabalot ng seryosong ekspresyon. "May problema ba, Gabriel?" Ang tanong ni Maricel. Ang kaba ay muling bumabalik sa kanyang dibdib. "Ang negosyo natin sa Maynila, Maricel, ang main supplier natin ay biglang nag-pull out. Kailangan nating bumalik sa lungsod upang ayusin ito," paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. "Alam kong ayaw mong bumalik doon, pero kung hindi natin ito gagawin, mawawalan tayo ng sapat na pondo para sa pangangailangan ninyo ng bata." Ang pagbabalik sa Maynila ay nangangahulugan ng pagbabalik sa lugar kung nasaan si Teodoro at ang kanyang pamilya. Ang katahimikang tinatamasa nila sa probinsya ay tila isang panaginip na kailangang magwakas. Habang nakatingin sa malayo, muling naalala ni Maricel ang itim na sasakyang nakita niya noong isang araw. May kung anong masamang kutob ang gumagapang sa kanyang likuran. Handa na ba siyang harapin ang mga taong sumira sa kanyang buhay, dala ang isang sikretong kailanman ay hindi nila dapat malaman? Ang pagsalubong ng mainit na singaw ng aspalto at ang walang tigil na ugong ng mga makina sa bawat kalsada ang nagpabatid kay Maricel na narito na silang muli sa Maynila. Ang lungsod na ito, na dating naging saksi sa kanyang pinakamalagim na gabi, ay tila isang higanting naghihintay na muli siyang lamunin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang basang-basang babaeng nakaluhod sa kalsada. Nakaupo siya sa loob ng isang malinis at malamig na sasakyan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ni Gabriel at ang kanyang katawan ay nababalot ng isang mamahaling seda na lalong nagpaaliwalas sa kanyang namumukadkad na ganda. "Huwag mong hayaang kainin ka ng takot, Maricel. Nandito ako at hinding-hindi kita bibitawan," malumanay na sabi ni Gabriel habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng palad ng kanyang asawa. Tumango si Maricel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na ang paglaki sa ika-6 na buwan ng kanyang pagbubuntis. Bawat galaw ng munting buhay sa loob niya ay tila isang selyo ng proteksyon laban sa anumang pait ng nakaraan. Ang kanilang negosyo sa Maynila ay mabilis na nakabangon dahil sa tatag ni Gabriel at sa talino ni Maricel sa pagpapatakbo ng kanilang bagong branch ng panaderya sa isang prestihiyosong subdivision. Sila na ngayon ang hinahanap-hanap. Ang mga taong dating minaliit ay sila na ngayong tinitingala. Habang maayos ang takbo ng buhay ni Maricel, kabaligtaran naman ang nangyayari sa kabilang panig ng lungsod. Sa loob ng isang madilim at magulong opisina sa ospital,
Si Dr. Teodoro ay mag-isang nakaupo sa harap ng isang baso ng alak. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay malalim ang mga itim na bilog. Ang kanyang bagong asawa, ang babaeng ipinalit niya kay Maricel, ay tuluyan na siyang iniwan matapos malaman ng lahat na ang ipinagbubuntis nito ay hindi sa kanya, kundi sa isang lalaking mas bata at mas mayaman. Ang katotohanang siya nga ang may problema. Ang katotohanang siya ang baog ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na bumubugbog sa kanyang pagkatao. Nawala ang kanyang dangal bilang lalaki at ngayon ay unti-unti na ring gumuho ang kanyang reputasyon bilang doktor dahil sa kanyang pagiging mainit ang ulo at kawalan ng pokus sa trabaho. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang imahe ni Maricel, ang babaeng tinapon niya, ngunit tila ngayon ay mas masaya pa kaysa sa kanya. Nahanap mo na ba siya? Ang tanong ni Teodoro sa isang lalaki sa kabilang linya ng telepono. Gusto ko siyang makita. Gusto kong humingi ng tawad. O baka gusto ko lang makasigurong hindi siya naging masaya nang wala ako. Ang kanyang boses ay puno ng poot at desperasyon, isang mapanganib na halo ng emosyon na tila nagbabadya ng isang bagyong paparating. Isang hapon, nagpa siya sina Maricel at Gabriel na mamili ng mga gamit para sa darating na sanggol sa isang malaki at marangyang mall sa Makati. Ang bawat hakbang ni Maricel ay puno ng kagalakan habang tinitingnan ang maliliit na sapatos at mga damit na kulay asul at puti. Ang pagpili ng mga gamit para sa kanyang anak ay isang pangarap na inakala niyang mananatili na lamang sa kanyang gunita. Tingnan mo ito, Gabriel. Napakaliit ng mga medyas na ito. Ang nakangiting sabi ni Maricel habang itinataas ang isang pares ng puting medyas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Isang tanawing tila isang himala para sa sinumang nakakilala sa kanya noon. Ito ang ang sandaling naramdaman niyang siya ay isang ganap na babae, isang ina, at isang taong karapat-dapat sa lahat ng kagandahan ng mundo. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang naramdaman ni Maricel ang isang matinding kirot sa kanyang ibabang bahagi ng likod. Ang sakit ay tila isang kuryenteng gumapang patungo sa kanyang tiyan na naging sanhi ng kanyang biglang pagkapit sa braso ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay agad na namutla at ang pawis ay nagsimulang butil-butil na lumabas sa kanyang noo. Maricel, anong nangyayari? Hon, okay ka lang ba? Ang natatarantang tanong ni Gabriel habang inaalalayan ang asawa. Ang tiyan ko, Gabriel, parang humihigpit. Ang nahihirapang sagot ni Maricel. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinusubukan ni Gabriel na tumawag ng tulong, napansin ni Maricel ang isang pamilyar na anino sa di kalayuan. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, nakatayo malapit sa isang malaking poste at nakatitig sa kanila ng may kakaibang intensidad. Kahit na malabo ang kanyang paningin, dahil sa sakit, hindi siya maaaring magkamali. Ang mga mata na yon, ang tindig na yon, si Teodoro. Ang takot na matagal na niyang ibinaon ay muling sumiklab sa kanyang dibdib. Sa gitna ng sakit ng kanyang katawan at ng pagbabalik ng kanyang nakaraan, ang tanging nasambit ni Maricel ay ang pangalan ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Bakit narito si Teodoro? At ano ang gagawin nito ngayong nakita na nito ang katotohanang matagal nitong itinanggi? Anong klaseng biro ito, Maricel? Magnanakaw ka ba ng bata para lang pagtakpan ang katotohanang baog ka? Ang boses na yon, na tila galing sa ilalim ng isang nagyayelong hukay, ang bumasag sa katahimikan ng high-risk confinement room. Sa loob ng puting gusaling ito, kung saan ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang bumibilang sa tibok ng puso ay nangingibabaw. Muling nagtagpo ang dalawang mundong, matagal nang pinaghiwalay ng puot at kasinungalingan. Si Maricel ay nakahiga sa kama, putla at nanginginig ang mga labi, habang ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Sa kanyang tapat,
nakatayo si Dr. Teodoro. Ang kanyang dating asawa ay nakasuot ng malinis at maputing laboratory gown, isang panlabas na anyo ng kadalisayan, nakabaligtaran ng itim na hanging dala niya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno lamang ng kawalan ng pakialam, ay nanlilisik ngayon sa isang halo ng gulat, inggit at matinding pag-insulto. Bumalik sa gunita ni Maricel ang gabi kung kailan siya itinapon sa gitna ng ulan, ang boses ni Teodoro na tumatawag sa kanya na isang tuyot na lupang walang silbi. Ngayon, sa harap ng katotohanang may buhay na sumisipa sa loob ng kanyang sinapupunan, ang tanging nagawa ng doktor ay ang muling manguyam. Ang miron ng tadhana ay tila isang malupit na biro. Ang lalaking nagsabing hinding-hindi siya magiging ina, ang siya ngayong nakatalagang maging consultant para sa kanyang delikadong pagbubuntis. Dr. Teodoro, mag-ingat ka sa mga salita mo. Ang pasyenteng kaharap mo ay asawa ko, at ang batang tinutukoy mo ay dugo at laman ko. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa silid, puno ng babala. Nakatayo siya sa tabi ni Maricel. Ang kanyang malaking palad ay nakapatong sa balikat ng asawa, nagbibigay ng init sa nanlalamig nitong katawan. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Teodoro habang binabasa niya ang medical chart na hawak niya. Asawa? Maricel? Hindi ko akalaing ganyan ka kadesperada. 48. Sa medisina, ito ay isang malaking panganib. Ang batang ito, kung bata nga itong matatawag, ay maaaring isang malaking pagkakamali lamang ng iyong katawan. Naramdaman ni Maricel ang biglang pag-ikot ng kanyang sikmura, hindi dahil sa pagbubuntis, kundi dahil sa lason na lumalabas sa bibig ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buhay. Ang bawat salita ni Teodoro ay parang isang matalim na scalpel na hinihiwa ang kanyang natitirang lakas. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipakita ang papel na nagpapatunay na ito ang baog, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong luha. Ang kanyang katawan ay naging parang kristal na unti-unting nagkakaroon ng mga bitak sa bawat titig ni Teodoro. Dahan-dahang lumapit si Teodoro sa kama. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala ng paparating na panganib. Inabot niya ang stethoscope upang pakinggan ang tibok ng puso ng sanggol. Ngunit bago pa man dumampi ang malamig na bakal sa balat ni Maricel, mabilis na iniwas ng babae ang kanyang tiyan. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng munting buhay na tila nararamdaman din ang tensyon sa paligid. "Huwag mo kaming hawakan," pabulong ngunit matigas na sabi ni Maricel. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay may taglay na awtoridad ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ang iyong mga kamay ay para lamang sa mga pasyenteng pinaniniwalaan mo. At dahil naniniwala kang isa lamang akong pagkakamali, wala kang karapatang lumapit sa amin. Tinitigan siya ni Teodoro ng matagal. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng galit na hindi maipaliwanag. Alam niya sa kanyang loob na ang presensya ni Maricel sa ospital na yon, sa ganoong kalagayan, ay ang pinakamalaking pagkatalo ng kanyang karera at pagkatao. "Tandaan mo ito, Maricel," muling bulong ni Teodoro bago siya tumalikod at naglakad patungo sa pinto. "Sa ospital na ito ako ang batas, at sa tingin ko, kailangan nating gawin ang masusing pagsusuri dahil hindi ako naniniwalang ang isang tulad mo ay biniyayaan ng isang milagro." Nang sumara ang pinto, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dumagan kay Maricel. Napahagulgol siya sa dibdib ni Gabriel habang ang bawat hikbi ay tila isang paghingi ng tawad sa kanyang anak dahil sa pagdadala sa kanya sa lugar na ito. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang inosenteng buhay dahil sa puot ng isang lalaking hindi matanggap ang sarili niyang pagkukulang? Isang ilusyon lamang ang lahat ng ito, Maricel. Ang nararamdaman mong pintig
sa iyong sinapupunan ay hindi buhay, kundi isang tumor ng iyong desperasyon. Ang mga salitang yon ni Teodoro ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa gulugod ni Maricel. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang maliit na silid para sa ultrasound, ngunit sa halip na ang masayang himig ng tibok ng puso ng sanggol, ang tanging naririnig ay ang tuyot at mekanikal na boses ng doktor. Sa paligid nila ay nakatayo ang dalawang batang intern at isang nurse na hindi makatingin ng diretso kay Maricel. Ang kanilang mga balikat ay tila bumibigat sa tensyong namamayani sa loob. Tingnan ninyo, pagpapatuloy ni Teodoro sa mga intern habang itinuturo ang malabong monitor. Sa ganitong edad, ang uterus ay madalas nang nagkakaroon ng mga komplikasyon. Ang akala ng pasyente ay milagro, ngunit sa totoo lang, ito ay isang delikadong kondisyon na kailangang wakasan bago pa malagay sa panganib ang buhay ng matanda. Ang pagtawag sa kanya ni Teodoro na matanda at ang pagtukoy sa kanyang anak bilang tumor ay isang uri ng pambubugbog na walang bakas ng pasa, ngunit mas matindi ang hapdi. Naramdaman ni Maricel ang pag-akyat ng init ng dugo sa kanyang mukha, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang nag-aapoy na puot. Nakita niya ang mapanghamak na ngiti ni Teodoro, ang ngiting nagsasabing hawak niya ang katotohanan dahil siya ang may suot ng puting gown. Maling-mali ka, Teodoro, pabulong na sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Nararamdaman ko ang pagsipa niya. Nararamdaman ko ang buhay na hindi mo kailanman kayang likhain. Isang maikling tawa ang lumabas sa mga labi ni Teodoro bago niya ibinaba ang probe ng ultrasound. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa gilid ng makina ay tila isang huling hantungan ng usapan. Desperasyon, Maricel. Iyan ang tawag dyan. Nurse, ihanda ang mga papeles para sa mabilisang operasyon. Kailangan nating iligtas ang pasyente mula sa kanyang sariling maling akala. Nang makaalis si Teodoro, naiwan si Maricel na mag-isa sa malamig na silid. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang mahina, ngunit malinaw na sipa mula sa loob. Isang munting paalala na ang lahat ng sinabi ni Teodoro ay isang malaking lason. Lalaban tayo, anak. Hindi kita pababayaan sa kamay ng isang taong bulag sa katotohanan. Bulong ni Maricel, ang bawat salita ay tila isang panata na nakaukit sa kanyang puso. Samantala, sa labas ng silid, si Gabriel ay hindi mapakali. Napansin niya ang nurse na kanina ay nasa loob. Mabilis itong naglalakad patungo sa istasyon ng mga gamot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang vial. Sinundan siya ni Gabriel ng palihim. Nakita niya ang nurse na nag-aalinlangan. Tila may malaking timbang na nakadagan sa kanyang konsensya habang tinitingnan ang chart ni Maricel na punong-puno ng mga pulang marka at maling impormasyon. Nurse, ang mahinahong tawag ni Gabriel na nagdulot ng biglang pagtalon ng nurse sa gulat. Ang vial sa kamay nito ay muntik nang mahulog sa sahig. Alam kong may mali. Alam kong hindi iyan ang gamot na para sa asawa ko. Ang nurse ay napatingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sir, utos po ito ni Dr. Teodoro. Siya ang head consultant. Wala akong magagawa. Isang madilim na kaisipan ang gumapang sa diwa ni Gabriel. Hindi lamang simpleng pang-iinsulto ang ginagawa ni Teodoro. Sinusubukan nitong burahin ang milagro ni Maricel sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa ospital. Ang bawat piraso ng papel na pinipirmahan ni Teodoro ay isang hakbang patungo sa pagpatay sa isang buhay na hindi nito matanggap. Bago pa man makasagot ang nurse, isang malakas na tunog ng anunsyo ang umalingaw-ngaw sa buong ospital. Tila isang babala na nanggaling sa langit. Ang bawat speaker sa bawat sulok ng gusali ay naghatid ng isang utos na nagpabago sa daloy ng hangin. Attention, Dr. Teodoro M. Please proceed to the director's office
Immediately for an emergency board meeting. I repeat, Dr. Teodoro M., please proceed to the director's office. Napatigil si Teodoro sa gitna ng hallway. Ang kanyang mapang-aping baklang ngiti ay biglang naging isang maskara ng pag-aalinlangan. May kung anong hindi inaasahang kaganapan ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto ng ospital, isang bagay na maaaring magtapos sa kanyang paghahari-harian. Ang dangling mystery ay tila nagsisimula ng mabunyag. Sino ang nagsumbong at anong katotohanan ang mas matindi kaysa sa mga kasinungalingan ni Teodoro? Ang pinto ng boardroom ay bumukas nang walang anumang ingay, ngunit ang bigat ng katahimikan sa loob ay tila isang malaking pader na humarang sa bawat hininga ni Teodoro. Sa gitna ng mahabang mesa, nayari sa madilim na kahoy, nakaupo ang hospital director at ang tatlong matatandang board members. Ang kanilang mga mukha ay tila mga estatwa ng katarungan, malamig at walang mababakas na emosyon. Maupo ka, Dr. Teodoro, panimula ng direktor. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may awtoridad na nagpabagal sa tibok ng puso ni Teodoro. Director, kung tungkol ito sa pasyenteng si Maricel, ginagawa ko lamang ang lahat para sa kaligtasan ng ospital. Mabilis na depensa ni Teodoro. Ang kanyang bongga ay pilit na pinapanatiling matatag. Ang babaeng yon ay desperada. Gumagawa siya ng mga kwento ng milagro upang pagtakpan ang kanyang pagtanda. Ang kondisyon niya ay isang banta sa ating reputasyon kung hahayaan nating magpatuloy ang ilusyong ito. Isang tunog ng paglapag ng mga papeles sa mesa ang bumasag sa kanyang pananalita. Hindi ito malakas, ngunit sa loob ng tahimik na silid, tila ito isang pagsabog. Ilusyon? Ang tanong ng direktor habang itinutulak ang isang asul na folder patungo sa gitna. Ito ang resulta mula sa isang independent laboratory sa labas ng ospital na ito, isang pagsusuri na hiningi ng asawa ng pasyente. Ayon dito, ang sanggol ay malusog at walang anumang tumor na gaya ng isinulat mo sa iyong ulat. Naramdaman ni Teodoro ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng direktor ay tila mga bala na tumatama sa kanyang toreng garing. Maaring nagkamali ang lab na yon, Direktor. Bilang head consultant, tungkulin mong maging tapat, hindi ang gamitin ang iyong posisyon para sa personal na paghihiganti. Bumasag ang isang pamilyar na tinig mula sa pinto. Pumasok si Gabriel, nakasuot ng isang formal na barong. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na hindi kailanman inakala ni Teodoro na taglay ng isang simpleng panadero. Sa likod niya, inaalalayan ng isang nurse si Maricel, na bagaman nakaupo sa isang wheelchair, ay may taglay na ningning sa kanyang mga mata na tila isang naglalagablab na sulo. Director? Ang lalaking ito, turo ni Gabriel kay Teodoro, ang kanyang daliri ay hindi nanginginig, ay hindi lamang nagsinungaling sa medical na record ng asawa ko. Sinubukan niyang patayin ang aming anak sa pamamagitan ng maling diagnosis at maling gamot. Tumayo si Teodoro, ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa galit at takot. Sino ka ba para hiyain ako sa sarili kong ospital? Isang hamak na panadero na walang alam sa medisya. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ng hospital director. Diyan ka nagkakamali, Teodoro. Si Mr. Gabriel ay hindi lamang isang negosyante. Siya ang pangunahing donor ng ating bagong maternal and child wing. Ang gusaling pinagmamalakihan mo ay itinayo sa tulong ng kanyang pamilya. Tila tumigil ang paghinga ni Teodoro. Ang bawat piraso ng kanyang kapangyarihan ay dahan-dahang nagkakalas-kalas sa harap ng kanyang mga mata. Ang taong itinuring niyang basura ay siya palang may-ari ng lupang kinatatayuan niya. Dr. Teodoro M., ang formal na pahayag ng direktor, dahil sa matinding paglabag sa Code of Ethics, pandaraya sa medikal na record at tangkang pananakit sa pasyente, ang iyong lisensya sa ospital na ito ay formal nang binabawi. Inire-recommenda na rin namin sa Professional Regulation Commission
ang tuluyang pagbawi ng iyong lisensya bilang doktor. Dahan-dahang itinaas ni Teodoro ang kanyang nanginginig na mga kamay patungo sa kanyang leeg. Hinawakan niya ang kanyang hospital ID, ang bagay na sumisimbolo sa kanyang buong pagkatao at kayabangan. Sa isang mahinang kalasing, tinanggal niya ito at inilapag sa mesa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gumuho nang makita niyang ang ID na yon ay isa na lamang piraso ng walang kwentang plastik, kundi ng ganap na pagkatalo habang nakatingin sa kanya ang lahat ng may halong pait at awa. Tapos na ang paghahari mo, Teodoro, pabulong na sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim na kaluwagan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng katarungan, isang matalas na singhap ang lumabas mula kay Maricel. Bigla siyang napakapit ng mahigpit sa mga kamay ng wheelchair. Ang kanyang muka ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Isang malapot na likido ang dahan-dahang bumasa sa sahig sa ilalim ng kanyang wheelchair, tila isang hudyat na hindi na makapaghihintay ang bagong buhay. Gabriel! Ang nahihirapang tawag ni Maricel. Ang bawat salita ay pinapatid ng isang matinding kirot. Ang bata, ngayon na. Ang boardroom na kanina ay puno ng usaping legal ay biglang naging isang eksena ng matinding kaba. Ito na ang oras na kinatatakutan at pinakahihintay ng lahat. Magagawa ba ni Maricel na malampasan ang huling pagsubok na ito sa gitna ng kanyang mahinang pangangatawan at mataas na panganib? Ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihirap. Habang mabilis na itinutulak ang kama ni Maricel patungo sa delivery room. Ang liwanag ng mga ilaw sa kisame ng hallway ay mabilis na dumadaloy sa kanyang paningin, tila mga guhit ng puting apoy na sumasabay sa bawat pintig ng matinding kirot sa kanyang puson. Ang bambam na tunog ng mga gulong ng kama sa makintab na sahig ay tila isang babala na ang oras ng paghihintay ay tapos na. Sa loob ng puting silid, ang lamig ng aircon ay pilit na nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang init ng pawis na bumubutil sa kanyang noo ay mas nangingibabaw. Hawak-hawak ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakakapit, nagpapadala ng bawat hibla ng lakas na mayroon ito. Huminga ka ng malalim, Maricel. Narito lang ako. Hinding-hindi kita bibitawan. Ang pabulong na pagsusumamo ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, naramdaman ni Maricel ang paghila ng kanyang malay patungo sa isang madilim na lagusan ng sakit. Ang bawat pag-ire ay tila isang pakikipagtuo sa kamatayan, isang huling laban para sa buhay na matagal na niyang inasam. Ang bawat ungol ng paghihirap na lumalabas sa kanyang mga tuyot na labi ay tila isang panalangin na kailanman ay hindi niya tinigilan. 48 ang kanyang edad, isang bilang na ayon sa marami ay katapusan na. Ngunit para sa kanya, ito ang simula ng kanyang muling pagkabuhay. Isang matalas at mahabang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid bago ito tuluyang bumasag sa isang tunog na nagpabago sa lahat. Ang unang iyak ng sanggol, isang manipis, ngunit malakas na tinig na tila isang trompeta ng tagumpay, ang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng delivery room. Naramdaman ni Maricel ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang sakit na kanina ay tila isang malaking pader, ay biglang natunaw at napalitan ng isang uri ng gaan na tila siya ay lumulutang sa alapaap. Nang idampi ng nurse ang mainit at maliit na katawan ng sanggol sa kanyang dibdib, naramdaman ni Maricel ang pinakamahalagang ugnayan sa buong mundo. Ang balat sa balat, ang pintig sa pintig. Isang malusog na batang lalaki, Mrs. Maricel, ang masayang sabi ng doktor. Umiyak si Maricel, ngunit hindi ito ang luha ng pait na ibinigay ni Teodoro. Ito ang mga luha ng isang inang nagtagumpay laban sa lahat ng mapanghusgang mata. Habang nagaganap ang kagalakan sa loob, sa labas ng pintuan ng ospital,
isang matandang babae ang pilit na pumasok. Si Doña Consolacion, na ang marangyang anyo ay napalitan ng isang desperadong mukha, ay nagtatangkang lumapit sa nursery. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang siya ni Gabriel. "Wala na kayong karapatan dito, Doña Consolacion." Ang malamig na sabi ni Gabriel, ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang batang yon ay walang kinalaman sa inyo. Hindi niyo siya kailanman magiging apo dahil itinapon niyo ang ina niya na parang basura. Gabriel, parang awa mo na. Ang anak ko, si Teodoro, ay nawalan na ng lahat. Gusto ko lang makita ang bata. Baka sakaling ito ang magpabago sa kanya. Ang pagmamakaawa ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng hiya. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Tugon ni Gabriel bago siya tumalikod at iniwan ang matanda na mag-isa sa gitna ng hallway. Dala-dala ang bigat ng kanyang sariling kalupitan. Sa malayong sulok ng parking lot ng ospital, nakaupo si Teodoro sa loob ng kanyang luma at maduming sasakyan. Pinapanood niya mula sa malayo ang mga ilaw ng ospital na dati ay pinaghaharian niya. Nakita niya ang isang pamilyar na anino sa bintana ng silid ni Maricel. Isang anino ng isang masayang pamilya. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang dibdib. Isang hininga ng isang lalaking napagtanto na ang lahat ng kanyang kayabangan ay nauwi sa isang malaking kawalan. Kinabukasan, habang payapang natutulog si Maricel kasama ang kanyang anak, isang nurse ang pumasok upang ihatid ang isang maliit na sobre na iniwan sa bedside table. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang maikling liham na nakasulat sa isang pamilyar, ngunit nanginginig na sulat kamay. "Salamat sa pagpapatunay na ang milagro ay totoo at patawad dahil naging bulag ako." Tiningnan ni Maricel ang liham at pagkatapos ay tumingin sa kanyang anak. May isang mahalagang desisyon siyang kailangang gawin. Ang ganap na bang pagpapatawad o ang tuluyang paglimot sa taong sumira sa kanyang nakaraan? Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang banayad na ihip ng hangin na nagpabago sa anyo ng buong kapaligiran. Sa isang malawak na hardin sa probinsya, kung saan ang mga puno ng nara ay nagbibigay ng malawak na lilim at ang amoy ng sariwang kape ay humahalo sa samyo ng mga namumukadkad na rosas, isang payapang pagdiriwang ang nagaganap. Si Maricel ay nakaupo sa isang tumba-tumbang kahoy, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasalamin sa liwanag ng dapit hapon. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog ang isang batang lalaki, si Mateo Gabriel, na ang bawat hininga ay tila isang himig ng kagalakan para sa kanyang ina. Ang balat ng bata ay kasing kinis ng porselana at ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Maricel. Pinagmasdan ni Maricel ang kanyang sariling mga kamay. Wala na ang panginginig na dala ng takot. Wala na ang mga bakas ng pagod mula sa paglilingkod sa isang taong hindi siya pinahalagahan. Ang kanyang mga kamay ay puno na ngayon ng buhay at kalinga. Dahan-dahang lumapit si Gabriel mula sa likuran. Bit-bit ang isang baso ng sariwang juice. Inilagay niya ang kanyang malaking palad sa balikat ni Maricel. Isang haplos na hindi na kailangan ng mga salita upang ipahayag ang lalim ng kanyang pag-ibig. Napakapayapa ng paligid, hindi ba Maricel? Malumanay na sabi ni Gabriel. Tila ba ang lahat ng bagyong pinagdaanan natin ay naglayon lamang na dalhin tayo sa dalampasigang ito? Tumango si Maricel, isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Salamat, Gabriel. Salamat dahil hindi ka bumitaw noong ako mismo ay handa nang sumuko sa sarili ko. Nabalitaan ni Maricel mula sa isang lumang kaibigan na si Teodoro ay wala na sa Maynila. Matapos mabawi ang kanyang lisensya sa malalaking ospital, nagpasya raw itong magtungo sa mga malalayong baryo sa kabundukan upang maging isang volunteer doctor. Doon, ginagamot niya ang mga taong walang pambayad, ang mga taong dati ay hindi niya man lang tinitingnan. Si Doña Consolacion naman ay nananatili sa kanilang lumang bahay, mag-isa
at binabalot ng katahimikan ng pagsisisi. Sa tanong na kung napatawad na ba ni Maricel ang kanyang nakaraan, ang sagot ay matatagpuan sa katahimikan ng kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit. Pinatawad na niya si Teodoro, hindi para sa kapakanan ng lalaki, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang kapayapaan ay hindi na nakadepende sa paghingi ng tawad ng iba, kundi sa pagtanggap na ang lahat ng pait ay bahagi lamang ng isang mas malaking kwento ng pag-asa. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat tagapakinig ay simple ngunit makapangyarihan. Ang panahon ay hindi kalaban ng isang babaeng marunong maghintay at magmahal sa sarili. Ang edad ay isa lamang bilang at ang bawat sugat ay maaaring maging isang pintuan patungo sa isang milagrong higit pa sa ating inaasahan. Huwag kailanman hayaang diktahan ng ibang tao ang iyong halaga, dahil ang tunay na ganda ay namumukadkad sa gitna ng katatagan at katapatan. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong hardin, naramdaman ni Maricel ang muling pagsipa ng kagalakan sa kanyang dibdib. Hawak ang kamay ni Gabriel at karga ang kanilang milagro. Alam niyang ang kanyang buhay ay tunay na nagsimula pa lamang sa edad na 48. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan, tanging isang pasasalamat na walang hanggan.